Ikalabing-apat na kabanata. Ang pagsasalita ng ibang wika na hindi natutunan. Sikapin ninyong makamta ng pag-ibig, ngunit sikapin din ninyong makamta ng mga kaloob na espiritual, lalo na ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Ang taong nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay nakikipag-usap hindi sa tao, kundi sa Diyos, dahil wala namang nakakaunawa sa Kanya. Nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng banal na Espiritu. Ngunit ang taong nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang sila'y matulungan, mapalago at mapalakas ang loob. Ang nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay pinatitibay ang kanyang sarili. Ngunit ang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay nagpapatibay sa iglesia. Gusto ko sanang kayong lahat ay makapagsalita sa ibang wika na hindi natutunan. Ngunit mas ninanais ko makapagpahayag kayo ng mensahe ng Diyos, sapagkat ang taong nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa nagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan. Maliban na lamang kung ipapaliwanag niya ang kahulugan ng kanyang sinasabi upang mapatibay ang iglesia. Ano ba ang mapapala ninyo, mga kapatid, kung pumunta ako riyan at magsalita ng ibang wika na hindi ninyo naiintindihan? Wala. Maliban na lang kung magbigay ako sa inyo ng pahayag mula sa Diyos o kaalaman, mensahe o aral. Kahit na ang mga instrumentong walang buhay tulad ng plauta at alpa, kung hindi malinaw ang mga notang tinutugtog, paano malalaman ng nakakarinig kung anong awit ang tinutugtog? At kung hindi malinaw ang tunog ng trumpeta sa mga sundalo, sino maghahanda para sa labanan? Ganito rin sa inyo. Paano makakaunawa ang isang mananampalataya sa sinasabi mo sa ibang wika kung hindi naman niya naiintindihan? Para ka na ring nakikipag-usap sa hangin. Maraming wika sa buong mundo, at ang bawat salita nito ay may kahulugan. Ngunit kung hindi ko maintindihan ang sinasabi ng isang tao, at hindi rin naman niya ako maintindihan, wala kaming mapapala sa isa't isa. At dahil nga hinahangad naman ninyo ang mga kaloob ng banal na Espiritu, pagsikapan ninyong matanggap ang mga kaloob na nagpapatibay sa iglesia. Kaya nga ang taong nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay manalangin na bigyan din siya ng kakayahang maipaliwanag ito. Kung nananalangin ako sa ibang wika na hindi ko natutunan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit hindi naman naiintindihan ng aking isipan. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako at aawit sa pamamagitan ng aking espiritu, kahit hindi ko ito naiintindihan. At mananalangin din ako at aawit sa paraang naiintindihan ng aking isipan. Kung magpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng iyong espiritu lamang, at hindi ito maintindihan, paanong makakasagot ng Amen ang iba kung hindi naman nila naiintindihan ang iyong sinasabi? Kahit maayos ang pagpapasalamat mo sa Diyos, kung hindi naman naiintindihan ng iba, hindi ka rin makakapagpatatag sa kanila. Nagpapasalamat ako sa Diyos na nakapagsasalita ako sa iba't ibang wika na hindi natutunan ng higit pa sa inyong lahat. Ngunit sa pagtitipon ng mga mananampalataya, mas makakabuti pa ang magsalita ako ng 5 kataga na naiintindihan upang maturuan ko sila, kaysa sa magsalita ako ng libu-libong kataga sa wikang wala namang nakakaintindi. Mga kapatid, kung tungkol sa mga bagay na ito, huwag kayong mag-isip bata. Kung sa masasamang bagay, maging tulad kayo ng mga batang walang malay sa kasamaan. Ngunit sa pangunawa, mag-isip matanda kayo. Sinasabi ng Panginoon sa kasulatan, magsasalita ako sa mga taong ito sa pamamagitan ng iba't ibang wika at sa pamamagitan ng mga dayuhan, ngunit hindi pa rin sila makikinig sa akin. Kaya ang pagsasalita sa iba't ibang wika na hindi natutunan ay isang tanda, hindi para sa mga mananampalataya, kundi para sa mga hindi mananampalataya. Ngunit ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay para sa mga mananampalataya, hindi sa mga di mananampalataya. Kung nagtitipon kayong mga mananampalataya at lahat kayo'y nagsasalita sa iba't ibang wika na hindi ninyo natutunan,
At may dumating na mga di mananampalataya na hindi alam ang inyong ginagawa. Hindi ba nila aakalaing nasisiraan kayo ng bait? Ngunit kung lahat kayo'y nagpapahayag ng mensahe ng Diyos at may dumating na hindi mananampalataya na hindi alam ang inyong ginagawa, makikilala niyang makasalanan siya at malalaman niya ang tunay niyang kalagayan. Maging ang mga lihim ng kanyang puso ay maihahayag at dahil dito, siya'y magpapatira pa sa pagsisisi at sasamba sa Diyos at masasabi niyang ang Diyos ay talagang nasa piling ninyo. Ang maayos na pagsamba. Kaya mga kapatid, ito ang nararapat ninyong gawin sa inyong pagtitipon. Ang iba'y aawit, ang iba'y magtuturo, ang iba'y magpapahayag ng mensahe ng Diyos, at ang iba'y magsasalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan, at ang iba na may magpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga sinasabi sa mga wikang iyon. At ang lahat ng inyong gagawin sa inyong pagtitipon ay gawin ninyo sa ikatitibay ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang wika na hindi natutunan, kailangang 2 lamang o 3, at huwag sabay-sabay, at dapat may magpapaliwanag sa kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, mas mabuti pang tumahimik na lamang sila sa loob ng iglesia at makipag-usap na lang sa Diyos ng sarilinan. Kung mayroon sa inyo ang pinagkalooban ng mensahe ng Diyos, hayaang magsalita ang 2 o 3 sa kanila. Ang iba na may dapat makinig at unawaing mabuti kung tama o mali ang kanilang sinasabi. Ngayon, kung sa mga nakaupo ay may pinagkalooban ng mensahe ng Diyos, dapat tumahimik na ang nagsasalita upang makapagsalita naman ang iba. Sapagkat kayong lahat ay maaaring makapagpahayag ng mensahe ng Diyos ng isa-isa, upang matuto ang lahat at mapalakas ang kanilang pananampalataya. Ang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay dapat may pagpipigil sa sarili, sapagkat ang Diyos ay hindi nagdadala ng kaguluhan, kundi kaayusan. Tulad ng nakaugalian sa lahat ng iglesia ng mga pinabanal ng Diyos, ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga pagtitipon nyo dahil hindi sila pinahihintulutang magsalita. Dapat silang magpasakop sa mga lalaki ayon sa sinasabi ng kautusan. Kung may tanong sila, tanungin na lang nila ang kanilang asawa pagdating sa kanilang bahay, sapagkat nakakahiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Inaakala ba ninyong nagmula sa inyo ang salita ng Diyos? O di kaya'y kayo lang ang nakatanggap nito? Kung mayroon sa inyong nag-aakala na may kakayahan siyang magpahayag ng mensahe ng Diyos o sumasa kanya ang banal na espiritu, dapat din niyang kilalanin na ang mga sinusulat ko sa inyo'y utos mismo ng Panginoon. At kung mayroon mang hindi kumikilala sa aking mga sinasabi, ay huwag din ninyong kilalanin. Kaya mga kapatid, pakahangarin ninyong makapagpahayag kayo ng mensahe ng Diyos, at huwag ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan. Ngunit gawin ninyo ang lahat sa maayos at wastong paraan.